Sa mga nagtataka kung bakit wala akong upload nitong mga huling araw, simple lang, tambak lang naman ang trabaho. Ganun talaga pag buhay guro dito sa public school. Alam mo yung tipong opening block pa lang pero parang gusto mo nang bumalik sa bakasyon sa dami ng ginagawa. Late ko na nga pala nalaman na advisor ako, siguro mga 2 days, 3 days ng brigada. Kaya hindi talaga ako masyado nag-prepare. Ang ending, ayun, medyo nagmamadali tayo sa mga trabaho. Kung tutuusin, hindi naman na mahirap maging advisor ngayon. Nga lang, kapag sunod-sunod ang pinapagawa, talagang nagtatambak lang yung trabaho. Doon kami nahihirapan. Lalo na sa opening ng klase, ang dami mong kailangan i-prepare. Master list, family reunification, BP30, at kung ano-ano pang mga dinidikit sa classroom na kailangan maidikit mo kagad bago ka pa maikutan at mapagsabihan. Sa opening ng klase, hindi mawawala yung flag ceremony, national anthem, prayer, at kung ano-ano pang mga anik-anik sa opening. May pasayaw-sayaw pa ng Galaw Pilipinas, Tala High School Hymn, NCR Hymn, at Mabuhay ang Caloocan. Guys, lilinawin ko lang hindi ako nagre-reklamo dito. Gusto ko lang sabihin yung mga ginagawa namin sa opening of class. Namigay nga pala yung mayor namin dito ng bag, kaya tuwang-tuwa yung mga bata sa na-receive nilang bag. May konting laman na intermediate pad, may ballpen at highlighter. Yung iba nagrereklamo pero mas maganda na magpasalamat na lang kaysa sa wala, di ba? Kaya nga pala yung mga mababait kong advisor at class. Kitang-kita naman na natuwa sila sa na-receive nilang mga gamit. Mas maganda na magpasalamat tayo sa mga nare-receive natin. Maliit man ang malaking bagay. Kesa naman sa wala, di ba? After nga pala ng bigayan ng bag, eto at bumalik na kami sa room namin. Nga pala guys, dito ako sa 4th floor na assign. Mukhang mapapalaban ako na ito sa legs exercise guys. 2 beses pa naman ako nagkakaklase rito sa 4th floor. Pero okay lang kasi magandang conditioning to dahil malapit na yung liga namin ng basketball. At least condition ako pag dumating yung liga, di ba? Sumunod na araw, gulatan talaga nang akala namin magpapates lang kami ng PhilAiri. Yung pala, kami rin pala magpapabasa at magka-classify. Explain ko lang ng mabilisan ano ba ginagawa sa PhilAiri. Ang PhilAiri ay isang assessment tool para ma-assess natin or ma-classify natin kung hanggang saan nga ba yung kakayahang magbasa ng isang bata sa English at sa Filipino. Paano ba to ginagawa? Una, magpapa-exam kami mga advisor na galing sa DepEd siguro na mga exam. After nun, kailangan makakuha ng score ng mga bata ng 28 and above. Actually guys, 1 to 40 yung exam. Pag nakakuha ng 28 and above ang bata, hindi na siya mag-e-exam ng sumunod. Kapag ang score naman niya ay 27 hanggang 16 or pababa sa 16, mag-e-exam siya ng 2 years level down or 3 years level down. Kapag ang score naman niya ay 15 hanggang 0, yun, mas mababa doon sa 2 years or 3 years level down, ang kanyang i-exam na naman. In short, kapag hindi siya pumasa or hindi umabot ang score niya sa 28 hanggang 40, magre-re-exam siya. Isa sa naging problema ko doon sa re-exam, ang konti ng test papers nung sa pangalawang exam at sa pangatlong exam. Kasi konti lang talaga yung pumasa sa advisory class ko eh. At wala rin kaming ka-idea kung paano ba i-classify yung mga bata. Although may instruction naman yun at madali intindihin, pero hindi talaga kami na-orient sa mga bagay na to. At kapag bumagsak nga pala uli ang bata sa pangalawang exam, wala siyang choice kundi magbasa. At ayun na nga nangyari sa mga advisory class ko. Kailangan ko silang pabasahin ng pabasahin. Papaldo na naman to sa views. Lumabas na naman ako eh. Lumabas na naman ako eh. Ano masasabi mo sa PhilAiri? Maganda siyang tool para ma-assess yung mga bata. At isa pa sa naging problema namin ay yung pagtatanto sa mga mali at di maayos na pagbasa ng mga bata. Hindi ko alam kung saan ako titingin eh. At hindi ko rin alam kung paano ko siya pakikinggan na habang tumitingin sa tinatantos. Guys, again, lilinawin ko lang. Hindi ako nagre-reklamo sa mga experience ko bilang teacher. Sa totoo lang, kinoconsider ko itong mga challenges sa araw-araw. At masaya ako na ginagawa yung trabaho ko. Nga pala tuwing hapon, bumabalik ako ng school kasi kailangan ko sunduin yung anak ko. Panghapon na kasi siya at ako pang umaga. Eto nga't mukhang aabutan pa kami ng ulan. Sige na, dito na lang. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Kung na-enjoy mo nga pala yung mga ganitong klase ng video, huwag mo kalimutang i-like at i-follow yung page namin.
yung RSVGT Education Channel at itong Jeppy Esposa.